Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Dapat na matapos ang sigalot sa Middle East. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly sa New York sa Amerika. Ayon sa Pangulo, marapat nang matuldukan ang kaguluhan at matapos na ang paghihirap ng mga inosenteng apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Panawagan ng Pangulo, kinakailangan ng maayos at mabilisang aksyon para makamit ang kapayapaan hindi lamang sa gitnang silangan, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa na may kalintulad na kaguluhan. Ayon sa Pangulo, panahon na para matigil ang kaguluhan na naghahasik ng takot at trahedya sa kanilang mamamayan. Kaisaan niya ang Pilipinas sa panawagan ng international community na de-escalation o pagpigil sa digmaan. We call for urgent and much-needed action for peace in the Middle East, in the Ukraine, in Sudan, the DRC, the Sahel, Yemen, and Myanmar. Their people continue to live in fear and in despair. Samantala, inspeksyon ngayong araw ng Department of Transportation Toll Regulatory Board at Department of Public Works and Highways ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Manila Skyway Stage 3 Project Section 2A Interconnection Structure sa Pandacan, Manila, kung saan ang infrastruktura ay may habang 1.2 kilometers at may 2x2 elevated lanes na magdurugtong sa Metro Manila Skyway Stage 3 at NLEX-SLEX Connector Road. Inaasam ang biyahe ng mga motorista mula South Luzon Expressway patungong North Luzon Expressway at vice versa. Pinangunahan ang inspeksyon nila DOTR Secretary Giovanni Lopez, DPWH Secretary Vince Dizon at TRB Executive Director J.R. Tugade. Samantala, kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na 3 bagong kalsada sa mga expressway sa bansa ang target buksan ng gobyerno bago ang Semana Santa. Ayon pa kay Dizon, kabilang dito ang bahagi ng Calax, Cavitex at NAIEX. Can we try, before Holy Week, can we target Calax, Governor's Drive, Governor's Drive to Silang, ano yun? C5 South Link to Cavitex, and then NAIEX. Kasi we need, the more we can open before Holy Week. Pagawa na tayo ng EPS for... Alak ng NAIEX, tipid sa gas yun, sir, ngayong mahal ng gas. Absolutely. Malaking bagay yun kasi ano tsaka gano'n mag-Holy Week, ang dami magbabiyahe. So yung mas mabilis na yung konting bawas sa travel time, ang laking bawas sa travel time, ang laking bawas sa gasolina. Nakatakdang ilunsad ng Government Service Insurance System ang Ginhawa Solar Energy Loan, isang financing program kung saan maaaring makautang ang empleyado ng gobyerno hanggang kalahating milyong piso para malagyan ng solar panel system ang kanilang mga bahay. Suportado ng gobyerno ang programang ito na layong makatipid sa enerhiya bunsod na nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ng GCEL, papatawan ng 5% interes o tubo kada taon ng utang na babayaran sa loob ng 5 taon at walang service fee. Ang loan ay may buwan ng hulog na 10,416 pesos at 67 centavos. Maglalaan ng GSIS ng 12.5 billion pesos para sa loan program at 60 million pesos para sa insurance ng itatayong solar panel. Maaari ma-avail ang pautang sa pamamagitan ng mobile app. Pinagtibay ng Regional Peace and Order Council na Mimaropa ang 2 resolusyon na layong palakasin ang soberanya ng bansa at palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa West Philippine Sea. Naniniwala ang konseho na sa pamamagitan ng edukasyon at malinaw na paninindigan ay mas mapapalakas ang kamalayan ng publiko sa usapin ng pambansang soberanya. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection Mimaropa na nakumpleto na ang proseso sa pagbili ng mga construction materials para sa itatayong fire station sa Kalayaan Island sa Palawan. Sisimula ng proyektong ito sa unang semester ng 2026 kapag nailabas na ang pondo. Katuwang ng BFP sa proyektong ito ang Department of Public Works and Highways o DPWH. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.